Pinagtaksila ng asawa, niloko ng sariling pinsan, ninakawan ng pangarap at itinuring na basahan. Akala ni Marco, mananatiling lumpo si Ara sa sakit. Pero nagkamali siya. Dahil sa bawat patak ng luha, may namumuong bagyo ng pagbabago. Mula sa abo ng pagkabigo, isang reyna ang muling babangon. Handa ka na bang masaksihan ang tamis ng paglaya? Sino nga ba ang huling tatawa sa larong ito ng buhay at pag-ibig? Huwag kang mag-alala, Marco. Pipirma ng kusayan. Wala na siyang ibang mapupuntahan kundi ang bahay na ito. Sino ba namang kukuha sa isang babaeng pilay at walang silbi kundi tayo lang? Tumagos ang boses ni Bella sa makapal na pinto ng library, kasing talim ng kutsilyong humihiwa sa aking pagkatao. Hindi ko kailangang makita ang kanyang mukha para malaman na nakakaloko ang ngising suot niya ngayon. Ang pinsan kong tinuring kong kapatid, ang taong pinatira ko sa ilalim ng aking bubong nang wala siyang malapitan. Napatigil ako sa labas ng pinto. Hawak ko ang isang tray ng mainit na tinola, ang paboritong ulam ni Marco. Maingat ko itong niluto. Pinili ang pinakasariwang luya at sili. Kahit na kumikirot ang aking kaliwang binti dahil sa maghapong pagtayo sa kusina. Isang oras akong nagtiyaga sa harap ng kalan para lang maibsan ang pagod na idinadaing ng aking asawa pag-uwi niya galing sa opisina. Sawa na rin ako, Bella. Araw-araw. Parang isang malaking pasanin siya sa balikat ko. Sagot ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Marco, ang lalaking pinangakuan ko ng buhay sa harap ng altar. Tuwing titingnan ko ang pilay niyang binti, naalala ko lang ang pagkakamaling nagtali sa akin sa kanya. Kung hindi lang dahil sa aksidenteng iyon 5 taon na ang nakalilipas, hindi ko naman siya kailangang panagutan ng ganito katagal. Nabitawan ko ang tray, ngunit hindi ito lumikha ng anumang malakas na ingay dahil sa makapal na alpombra sa sahig. Ang tanging narinig ko ay ang pag-agos ng mainit na sabaw na dahan-dahang gumagapang patungo sa aking mga paa at ang pagkadurog ng aking puso sa loob ng aking dibdib na mas malakas pa kaysa sa anumang pagsabog. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bawat hibla ng aking lakas ay tila hinigop ng sahig. Tiningnan ko ang aking mga kamay, magaspang, may mga bakas ng paso mula sa pagluluto para sa kanila. Mga kamay na dati ay marangal na sumasayaw sa ilalim ng mga ilaw ng entablado bago ako naging pilay sa paningin nila. Ang mga huwad na medalya ng aking pagsasakripisyo bilang asawa ay naging basura na lamang sa isang iglap. Pumasok sa aking isipan ang bawat hapong tiniis ko ang sakit ng aking binti para lang masiguradong malinis ang kanyang mga damit. Ang bawat gabing hindi ako natulog para alagaan siya noong may sakit siya. At ang lahat ng perang binitawan ko para suportahan ang kanyang negosyo noong siya ay nagsisimula pa lamang. Lahat ng yon, itinuring nilang obligasyong kailangang bayaran ng aking buong pagkatao. Napahawak ako sa dingding, pilit na pinipigilan ang aking sarili na humagulgol. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa aking binti, kundi sa katotohanang ang 2 taong pinag-alayan ko ng aking buhay ay hinihintay na lamang ang aking tuluyang pagbagsak. Huminga ako ng malalim, habang ang bawat paglanghap ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Lumingon ako sa madilim na pasilyo ng bahay na itinuring kong kuta, ngunit ngayon ay tila isang magarang kulungan na lamang. Walang luhang pumatak dahil ang tuyot na galit ay mas mabilis na kumalat sa aking mga ugat kaysa sa pighati. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan habang siya ay may hawak na payong para sa iba? Isang malamig na desisyon ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Kung ang aking pakpak ay kanilang binali para hindi ako makalipad, marahil ay nakalimutan nilang may mga paa pa rin ako na marunong lumakad palayo. Lalakad ako palayo. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng wala nang kailangang patunayan sa kanila.
Walang bakas ng luha sa aking mga mata nang simulan kong itupi ang aking mga damit. Ang bawat tupi ay may kasamang bigat ng 10 taong pagsasama na ngayon ay itatapon ko na sa limot. Sa loob ng silid na ito, kung saan akala ko ay binuo namin ang aming mga pangarap, tanging ang katahimikan na lamang ang naging saksi sa aking mabilis na pag-iimpake. Binuksan ko ang ilalim ng aking aparador sa pinakasulok kung saan nakatago ang isang lumang kahon ng sapatos. Doon, nakahiga ang aking mga satin na ballet shoes. Hinaplos ko ang malambot na tela nito, ang mga dulo na medyo gastado na dahil sa libu-libong oras ng pag-iensayo. Ito ang aking nakaraan, ang aking kaluluwa na isinuko ko para maging anino lamang ng isang marko. Isang mainit na haplos ng alaala ang dumaan sa aking mga daliri. Tila ba bumubulong ang sapatos na oras na para muling tumayo. Kahit pa ang aking binti ay may iniindang kirot. Isinilid ko ito sa pinakailalim ng aking maleta, ang aking pinakamahalagang kayamanan na hindi kailanman nanakaw ng kanilang pagmamaliit. Gamit ang aking nanginginig na mga daliri, binuksan ko ang aking mobile banking app. Ang perang naroon, ang bilyong sentimo na pinaghirapan ko, ang mga komisyon mula sa aking mga kliyente bago ako naging tanging may bahay, at ang pera mula sa insurance ng aking namayapang ama ay ililipat ko na. Sa isang pindot, ang account na dati ay joint ay naging tuyot na parang disyerto. Hindi ko ninanakaw ang sa kanya. Binabawi ko lang ang lahat ng ninakaw niya sa aking kinabukasan. O Ara, saan ang punta mo? Isang boses na puno ng pait ang bumasag sa aking konsentrasyon. Nakasandal si Bella sa hamba ng pinto. May hawak na baso ng alak at ang kanyang mga mata ay mapanuri. Bakit may maleta ka? Maglalayas ka na ba dahil hindi mo na matanggap na mas kailangan ako ni Marco kaysa sa isang katulad mong pasanin? Humarap ako sa kanya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmura. Ngumiti ako ng dahan-dahan, isang nangiting hindi niya inaasahan. Salamat, Bella. Mahinahon kong sabi. Salamat sa pagkuha sa basura na matagal ko nang dapat itinapon. Iyon na siya. Total, bagay naman kayo. Isang traidor at isang lalaking walang bayag. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata at ang pagkapula ng kanyang mukha sa galit. Ngunit bago pa siya makasagot, nilagpasan ko na siya. Ang bawat hakbang ko sa hagdanan ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Iniwan ko sa ibabaw ng aming kama ang isang pirasong papel, ang divorce papers na may pirma ko, at sa ibabaw nito, ang aking gintong wedding ring na wala ng kinang. Lumabas ako ng bahay sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay tila naghuhugas sa dumi na iniwan ng kanilang mga salita. Sumakay ako sa unang bus na dadaan palabas ng Maynila. Hindi mahalaga kung saan, basta malayo sa impyernong ito. Habang umaandar ang bus at pinapanood ko ang malabong mga ilaw ng lungsod sa bintana, biglang nag-vibrate ang aking cellphone sa aking bulsa. Isang unknown number ang tumatawag. Hello? Mahina kong sagot. Miss Ara? Isang baritonong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Huli na ang tawag ko, pero kailangan ninyong malaman. Hindi aksidente ang nangyari sa inyo 5 taon na ang nakalilipas. May mga dokumento akong nakuha na magpapatunay na sinadya ang lahat. Napatigil ang aking paghinga. Ang bus ay patuloy sa mabilis na pagtakbo sa madilim na kalsada, ngunit ang aking mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Samantala, sa bahay na aking iniwan, narinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco, pagod at basa ng ulan, tinatawag ang aking pangalan. Ngunit tanging ang madilim at malamig na bahay ang sumagot sa kanya. At doon, sa ibabaw ng kama, ang puting papel at ang singsing ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kidlat, tila ba humahalakhak sa kanyang huling pagkatalo. Sa bawat hakbang ko sa lupang hindi pamilyar, tila may mga tinik na bumabaon sa aking talampakan. Ang bawat bugso ng hangin dito,
Sa bayan ng San Sebastian ay may kasamang alat na nanunuot sa aking balat, isang malupit na paalala na malayo na ako sa marangyang buhay na aking tinalikuran. Dinala ako ng aking mga paa sa isang maliit na paupahan sa dulo ng kalsada, malapit sa daungan. Ang dingding ay may mga mantsa ng amag at ang amoy ng luma at basang kahoy ay tila dumidikit sa aking lalamunan. Pagod na pagod ako. Ang silid na nakuha ko ay sapat lamang para sa isang maliit na papag at ang aking nag-iisang maleta. Dito, sa gitna ng katahimikan at dilim, ay muling nagparamdam ang aking kaliwang binti. Ang kirot ay hindi lamang isang pisikal na sakit. Ito ay isang malupit na tinig na bumubulong ng lahat ng aking nawala. Para makatipid sa natitira kong pera, hindi ako pwedeng tumigil. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagsimula akong maghanap ng trabaho. Walang nakakakilala sa akin dito bilang si Ara, ang sikat na balerina. Para sa kanila, ako lang ay isang babaeng may pilay na naghahanap ng mapagkakakitaan. Natagpuan ko ang aking sarili sa likod ng isang malaking karinderya sa tapat ng daungan. Maghapon akong nakayuko sa harap ng malalaking palanggana, nagkukuskos ng mga sebo at dumi sa mga plato. Ang bawat pagtama ng mga porselana sa isa't isa ay tila isang malungkot na ritmo ng aking bagong buhay. Ang aking mga kamay, na dati ay malambot at inaalagaan, ay nagsimulang mamula at maging magaspang dahil sa matapang na sabon at tubig alat. Minsan, habang nagpapahinga, pinapanood ko ang mga pamilyang namamasyal sa pampang. Nakikita ko ang mga ama na karga ang kanilang mga anak at ang mga asawang magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Isang matinding kirot ang sumasaksak sa aking dibdib. Ganito rin ba kami dati ni Marco? O lahat ba ng yon ay isang mahabang palabas lamang? Sa gabi, kapag bumabalik ako sa aking maliit na silid, ang tanging kasama ko ay ang tunog ng mga alon at ang kumikirot kong binti. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, bumili ako ng isang maliit na tinapay, ang aking tanging hapunan. Nakakita ako ng isang asong ligaw sa tabi ng kalsada, payat at tila matagal nang hindi kumakain. Pinaghatian namin ang maliit na tinapay na yon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa sa aking paghihirap. Ngunit sa kabila ng aking pagtatago, may napapansin akong kakaiba. Sa tuwing nasa daungan ako, tila may isang pares ng mga mata na laging nakasunod sa akin. Isang lalaking nakasuot ng luma at kupas na jacket, laging nakayuko at tila nagtatago sa ilalim ng kanyang sombrero. Sino siya? At bakit tila pamilyar ang kanyang bulto sa malayo? Dumating ang isang hapon na mas mainit kaysa sa karaniwan. Ang amoy ng malansang isda sa palengke ay tila lalong bumibigat sa hangin. Pakiramdam ko ay umiikot ang paligid. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo at ang ingay ng mga tao sa paligid ay unti-unting nawawala. Tila ba ako ay nasa ilalim ng tubig? Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang babala na hindi na kaya ng aking katawan ang pagod at gutom. Sinubukan kong humawak sa isang lamesa, ngunit naging kulay abo ang lahat. Bago pa ako tuluyang bumagsak sa semento, isang malakas na bisig ang sumalo sa akin. Isang boses ang narinig ko, ngunit hindi ko na maintindihan ang kanyang sinasabi bago ako tuluyang nilamon ng kadiliman. Nagising ako sa isang silid na puno ng init at bango ng bagong luto na tinapay. Malayo ito sa malansang amoy ng daungan at sa mapanghinating paupahan. Ang bawat paglanghap ko ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa aking tuyot na lalamunan. Ang liwanag ng umaga na tumatagos sa bintana ay malambot, hindi kasing lupit ng sikat ng araw na nagpabagsak sa akin kahapon. Huwag kang malikot, iha. Kailangan mo pang magpahinga. Isang malumanay na boses ang narinig ko.
Isang matandang babae ang lumapit sa akin. May hawak na baso ng maligamgam na gatas. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga kulubot ng karanasan, ngunit may ningning ng kabutihan na bihira ko nang makita sa Manila. Siya si Lola Remedios, ang may-ari ng maliit na panaderyang ito. Sa kanya ako dinala ng mga taong nakakita sa aking pagbagsak. Salamat po, Lola. Pero kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Wala po akong pambayad sa inyo. Pagmamadali kong sabi habang pilit na bumabangon. Ngunit ang aking binti ay agad na nagprotesta sa matinding kirot. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang katawan ay hindi isang makina, Ara. Kapag hindi mo ito pinakinggan, ito mismo ang titigil para sa iyo. Manatili ka muna rito. Marami akong harina na kailangang masahin at mga kwentang kailangang ayusin. Mukhang matalino ka. Baka matulungan mo ang isang matandang ulyanin na katulad ko. Doon nagsimula ang aking bagong buhay. Sa loob ng ilang linggo, ang panaderya ni Lola Remedios ay naging aking kuta. Ginamit ko ang aking kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo para ayusin ang kanyang mga libro at inventaryo. Tinuruan din niya akong magmasa ng harina. Ang pakiramdam ng malambot na masa sa aking mga palad ay tila isang terapiya, isang paraan ng paglabas ng lahat ng galit at pait na nakaimbak sa aking puso. Isang hapon, habang ang mga bata sa nayon ay nagtitipon sa labas ng panaderya, hindi ko napigilan ang aking sarili. Sa tuyong buhangin sa harap ng tindahan, dahan-dahan kong iginalaw ang aking mga braso. Itinuro ko sa kanila ang mga simpleng posisyon ng mga kamay sa balay, ang kanilang mga tawa at pagkumpas ng kanilang maliliit na kamay ay nagbalik sa akin sa entablado, hindi sa harap ng mga elitistang manonood, kundi sa harap ng mga kaluluwang busilak. Isang gabi, habang nilalagyan ni Lola Remedios ng langis ang aking binti, napatitig siya sa mahabang pilat na nagtapos sa aking karera. Hinaplos niya ito nang dahan-dahan. Ang kanyang mga daliri ay tila bumabasa ng isang masakit na kasaysayan. Alam mo, Ara, simula niya ka na ang kanyang boses ay seryoso. Ang sugat na ito, tiningnan ko itong mabuti habang tulog ka. Ang pagkakaukit nito sa iyong balat, hindi ito mukhang aksidente lang na dulot ng pagkakataon. May galit at plano sa likod ng sugat na ito. Parang may nagnanais na hinding-hindi ka na muling makatayo ng tuwid. Napatigil ako. Ang mga salita ni Lola ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa madidilim na sulok ng aking alaala. Naalala ko ang tawag ng estranghero sa bus. Ang hinala ay nagsimulang maging isang malakas na dagundong sa aking dibdib. Samantala, sa Maynila, ang katahimikan sa marangyang mansyon ni Marco ay binasag ng isang malakas na sigaw. Anong ibig mong sabihin na wala ng laman ang account? Hiyaw ni Bella habang itinatapon ang kanyang designer bag sa sahig. Kailangan kong bayaran ang reservation sa hotel para sa party ko, Marco? Nakatitig lang si Marco sa screen ng kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Lahat, Bella. Kinuha niya ang lahat. Kahit ang pondo para sa susunod na buwan ng kumpanya. Wala na. Maghanap ka ng paraan. Akala ko ba ikaw ang may control dito? Galit na sigaw ni Bella. Ang kanyang kagandahan ay nababalot na ng kasakiman. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kawalan ng babaeng dati ay itinuring niyang basahan. Ngunit ang hindi niya alam, ang perang nawala ay maliit na bagay pa lamang kumpara sa katotohanang dahan-dahan ng humuhukay ng sarili nitong libingan. Akala ko ba, mahal mo ako? Bakit parang mas importante pa ang pera kaysa sa akin? Ang boses ni Marco ay basag, puno ng desperation habang nakatitig siya sa mga mata ni Bella. Ngunit sa halip na pagmamahal, tanging panlalait at pagkairita ang nakita niya sa mga mata ng babaeng ipinalit niya sa akin. Ang marangyang sala na dati ay laging mabango at maayos sa ilalim ng aking mga kamay, ngayon
ay puno na ng alikabok at mga kalat na hindi man lang magawang pulutin ni Bella. "Don't be so dramatic, Marco. I'm not your maid," sigaw ni Bella habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. "You promised me a life of luxury, but look at us now." Ni hindi ko man lang mabili ang bagong collection ng Gucci dahil tuyot na ang mga bank accounts mo. At bakit ba pati ang kumpanya nagkakaproblema? Di ba sa'yo yan? Napaupo si Marco sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang totoo, ang kumpanya ay unti-unti nang bumabagsak. Karamihan sa mga investors ay mga kaibigan ng aking ama. At nang mabalitaan nilang naghiwalay kami at iniwan niya ako sa gitna ng aking kalagayan, isa-isa silang bumitaw. Hindi nila kayang magtiwala sa isang lalaking walang dangal. Dahil sa gutom, naglakad si Marco patungo sa kusina. Binuksan niya ang takip ng isang kaldero, umaasang may laman itong kahit anong makakain. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang sunog at naniningkit na kanin na niluto ni Bella kaninang umaga. Kumuha siya ng isang kutsara at sinubukang kumain, ngunit agad niyang itinigil. Ang bawat nguya ay tila nagpapaalala sa kanya ng lasa ng aking tinola, ng aking malambot na adobo, at ng pag-aalagang ibinigay ko sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Ngayon lang niya napagtanto na ang ginhawang tinamasa niya noon ay hindi galing sa kanyang sariling galing, kundi sa sakripisyo ng babaeng tinawag niyang pasanin. Habang naghahanap ng gamot sa sakit ng ulo sa loob ng cabinet, may isang maliit at lumang bote ng gamot na nalaglag. Pinulot ito ni Marco. Wala itong label, ngunit pamilyar ang hugis nito. Ito ang mga bitaminang ibinibigay ni Bella sa akin 5 taon na ang nakalilipas bago ang aking huling dance competition. Naalala niya ang sinabi ni Bella noon na makakatulong daw ito para lumakas ang aking mga kalamnan. Pero bakit may ganitong bote pa ring nakatago sa likod ng mga gamit ni Bella? Sino ba ang kausap mo sa phone, Bella? Bakit kailangang pabulong? Tanong ni Marco nang makitang mabilis na ibinaba ni Bella ang kanyang cellphone pagpasok sa sala. "Wala ka na doon. If you can't provide for me, I'll find someone who can." Matalim na sagot ni Bella bago mabilis na lumabas ng bahay at sumakay sa kanyang sasakyan. Dahil sa selos at galit na lalong pinalala ng iniinom niyang alak, kinuha ni Marco ang kanyang susi. Sumakay siya sa kanyang kotse at mabilis na pinaharurot ito para sundan si Bella. Ang kanyang paningin ay malabo. Ang paligid ay tila umiikot sa bilis ng kanyang takbo. Ang galit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa epekto ng alkohol. "Hindi mo ako pwedeng iwan, Bella. I gave up everything for you." Sigaw niya sa loob ng sasakyan habang hinahabol ang buntot ng kotse ni Bella sa ilalim ng madilim na kalsada. Ngunit sa isang kurbada, nawalan siya ng kontrol. Ang tunog ng umiiyak na gulong sa semento ay naging huling musika sa kanyang pandinig bago ang isang malakas na pagtama ng bakal sa matigas na puno. Kasunod nito ay ang nakabibinging katahimikan habang ang usok mula sa makina ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng gabi. 2 taon ang lumipas na tila isang mahaba at mahinahong kanta. Ang panahon ay hindi lamang nagpapahilom ng sugat, ito rin ang nagtuturo sa atin kung paano muling itayo ang mga pangarap na dati ay akala natin ay naging abo na. Sa bayan ng San Sebastian, hindi na ako ang babaeng duguan at wasak na dumating sa gitna ng ulan. Ngayon, ako na si Miss Ara, ang may-ari ng lumalagong Pan de Remedios at ang tagapagtatag ng isang munting paaralan ng sining sa tabing dagat. Ang aming maliit na panaderya ay naging isang tanyag na establishmento. Hindi na lang ito simpleng tindahan ng tinapay. Naging simbolo ito ng pag-asa para sa maraming kababaihan sa aming nayon na nagnanais ding magkaroon ng sariling kabuhayan. Sa bawat madaling araw, ang amoy ng bagong lutong tinapay na humahalo sa alat ng dagat ay nagsisilbing hudyat ng aking tagumpay. Wala na ang takot. Wala na ang pangangailangang sumandal sa balikat ng isang lalaking hindi naman ako kayang protektahan.
Ngunit ang pinakamalaking himala ay nangyari sa aking binti. Sa tulong ng matiyagang ehersisyo, mainit na buhangin ng dagat, at ang hindi matatawarang paniniwala ni Lola Remedios, muling nanumbalik ang lakas ng aking mga kalamnan. Hindi ito naging madali. May mga gabi na umiiyak ako sa sakit habang sinusubukang itingkayad ang aking mga paa. Ngunit sa bawat patak ng pawis, nadarama ko ang pagbabalik ng aking tunay na pagkatao. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagpapakulay ng ginto sa buong karagatan, tumayo ako sa gitna ng aking bagong tayong dance studio. Ang sahig ay gawa sa makinis na kahoy at ang mga dingding ay salamin na sumasalamin sa isang babaeng hindi ko na halos makilala. Matatag, tuwid ang tayo, at may ningning sa mga mata na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Inangat ko ang aking mga braso, marahan at puno ng grasya. Itinapak ko ang aking paa sa sahig at nagsimulang umikot. Isang ikot, dalawa, tatlo. Wala akong narinig na anumang musika, kundi ang ritmo ng aking sariling paghinga at ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang. Ang aking binti na dati ay tinawag nilang walang silbi, ay ngayon ay kasing tatag ng isang haligi. Sa bawat galaw ko, tila ba isinusulat ko sa hangin ang kwento ng aking muling paglipad. Isang sayaw na hindi para sa palakpak ng iba, kundi para sa sarili kong kaluluwa. Pagkatapos ng aking pagsasanay, lumapit sa akin ang aking sekretarya na may hawak na isang sobre. Miss Ara, may dumating pong sulat para sa inyo. Wala pong pangalan ang nagpadala. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato ng aming entablado noong gabi ng aking aksidente at isang maikling sulat na nakasulat sa makinilya. Ang pagkahulog mo ay hindi pagkakataon. May mga kamay na nagluwag ng mga tornilyo bago ka pa man tumuntong sa entablado. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang hinala na matagal ko nang ibinaon ay muling humukay sa aking sistema. Sino ang gagawa nito? At bakit ngayon lang ito lumabas? Hindi pa man ako nakaka-recover sa gulat, dumating ang isa pang balita. Ang kumpanya ni Marco sa Manila ay nasa bingit na ng pagkalugi. Ang kanilang huling pag-asa ay ang malaking proyekto sa San Sebastian para sa pagpapatayo ng isang luxury resort, ang lupang kabi-kabila kong binili sa nakalipas na 2 taon. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon ng Manila. Oras na para bumalik, bulong ko sa aking sarili. Ngunit hindi ako babalik bilang asawa na nagmamakaawa. Babalik ako bilang ang pinakamalaking investor na hahawak sa leeg ng kumpanyang dati ay nagbasura sa akin. Handa na ang reyna para sa kanyang muling pagpapakita at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng lahat ng alas. Hindi ninyo kailangang mag-alala sa pondo. Ang kumpanyang Miss A Enterprises ang sasalo sa lahat ng utang at magpapatuloy sa proyekto sa San Sebastian. Ang aking boses ay mariin, malinaw at puno ng awtoridad habang tumatayo ako sa harap ng mga miyembro ng board ng kumpanya ni Marco. Ang silid na dati ay puno ng usok ng sigarilyo at tunog ng mga nag-aalalang bulungan ay biglang nabalot ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin, hindi bilang ang pilay na asawang si Era, kundi bilang ang babaeng may hawak ng kanilang kaligtasan. Naramdaman ko ang matitinding tingin ni Marco mula sa dulo ng mahabang mesa. Sa loob ng 2 taon, tila tumanda siya ng 10 taon. Ang kanyang balat ay tila tuyot at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Nang tumayo siya para lumapit sa akin, napansin ko ang bahagyang pagkaladkad ng kanyang binti, isang permanenteng pinsala mula sa trahedya ng kanyang nakaraan. Ara? Ang pagbanggit niya sa aking pangalan ay tila isang pagsusumamo. Ikaw ang misteryosong investor na kumukuha
sa lahat ng assets namin? Bago ko pa man siya masagot, bumukas ng marahas ang pinto at pumasok si Bella. Kahit na pilit siyang nag-aayos, kitang-kita ang desperasyon sa kanyang mukha. Ang kanyang damit ay luma na ang estilo at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit nang makita ako. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Sigaw ni Bella habang itinuturo ako ng kanyang daliring nanginginig sa inis. Marco, huwag mong sabihing papayag kang ang basahang ito ang magdikta sa atin? Baka nakakalimutan mo, Ara, na kahit anong yaman ang ipakita mo, isa ka pa ring pilay na itinapon sa kalsada. Ngumiti ako ng dahan-dahan. Isang ngamangiting puno ng pait, ngunit may taglay na kapangyarihan. Ang basahang tinutukoy mo, Bella, ang nagmamay-ari na ngayon ng lupang kinatatayuan ng kumpanyang ito at tungkol sa pagiging pilay. Naglakad ako ng dahan-dahan. Bawat hakbang ko sa sahig ay sadyang nilikha para marinig nila ang tunog ng aking sapatos na matatag at balanse. Salamat sa pananatili mo sa tabi ni Marco. Dahil sa'yo, natutunan kong lumakad mag-isa nang hindi nangangailangan ng panangga. Lumapit ako kay Bella, sapat na malapit para maamoy ang kanyang mura at matapang na pabango. Sa susunod na ituro mo ako, siguraduhin mong malinis ang iyong mga kamay. Balita ko, kabi-kabila na ang demanda sa iyo dahil sa mga utang mong hindi nababayaran. Napahiya si Bella sa harap ng board members. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kamatis at mabilis siyang lumabas ng silid. Hindi kinaya ang matitinding tingin ng mga tao sa paligid. Ara, pakiusap. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco nang kaming dalawa na lang ang naiwan sa silid. Lumapit siya. Ang kanyang kamay ay tila gustong humawak sa aking braso, pero agad siyang nag-atubili. Ang lahat ng pag-uusap natin ay dapat tungkol lamang sa negosyo, Mr. De La Vega. Malamig kong sagot. Ang pirma mo sa kontratang ito, ang tanging kailangan ko. Pagkatapos niyon, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Lalabas na sana ako nang mapansin ko ang aking tamtu na naghihintay sa labas. Lumapit siya sa akin at bumulong habang nakatingin sa direksyon kung saan lumabas si Bella. Miss Ara, napansin ko ang reaksyon ni Bella nang makita niya ako. Tila nakakita siya ng multo. Mukhang tama ang hinala ninyo. Hindi lang siya basta pinsan na nang-agaw ng asawa. May mas malalim pa siyang kinalaman sa gabi ng iyong pagbagsak. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang naglalapit sa isa't isa. Hindi sapat ang mabawi ang kumpanya. Kailangan kong makuha ang buong katotohanan. Sundan mo siya. Utos ko sa aking tamtu. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Kung siya nga ang may hawak ng gunting na pumutol sa aking mga pangarap, titiyakin kong siya rin ang magtatahi ng sarili niyang kapahamakan. Ginawa ko lang yon dahil sobrang mahal kita, Ara. Takot akong maiwan mo kapag naging sikat ka na sa buong mundo. Ang mga salitang ito mula kay Marco ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa aking pandinig. Nakatayo ako sa gitna ng kanyang dating marangyang opisina na ngayon ay puno na ng mga nakatambak na box at alikabok. Hawak ko sa aking nanginginig na kamay ang isang recorder at ang mga dokumentong galing sa aking tamtu. Ang bawat pahina ay katibayan ng isang krimen na hindi lamang sumira sa aking binti, kundi sa buong kinabukasan na pinangarap ko. Tumingin ako sa kanya, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Nakaluhod siya sa harap ko. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng sarili niyang kasalanan. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako na ang aking pagkakapilay ay isang malupit na biro ng tadhana. Ngunit ngayon, nalaman ko na ang bawat gabi ng pag-iyak ko sa sakit ay pinlano ng taong katabi ko sa pagtulog. Pinlano ninyo ni Bella ang lahat. Bulong ko, ang aking boses ay halos hindi lumalabas dahil sa tindi ng pait sa aking lalamunan. Niluwagan ninyo ang mga tornilyo ng stage platform. Alam ninyong mahuhulog ako
Alam ninyong mababali ang binti ko. Si Bella ang nakaisip, Ara. Sabi niya, kung hindi ka na makakasayaw, mananatili ka lang sa tabi ko. Magiging asawa ka na lang na kailangan ako. Pagsusumamo ni Marco habang sinusubukang hawakan ang dulo ng aking suot na damit. Patawarin mo ako. Akala ko, sapat na ang pagmamahal ko para punan ang mawawala sa'yo. Napaatras ako, naduduwal sa kanyang mga dahilan. Pagmamahal? Tinawag mo itong pagmamahal. Pinutol mo ang aking mga pakpak para lang hindi ako makalayo sa iyong hawla. Pinanood mo akong magdusa araw-araw habang iniisip ko na wala na akong silbi, habang ikaw at si Bella ay nagtatawanan sa likod ko. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bella, hingal na hingal at may dalang mga dokumento. Nang makita niya ang tamtu na nakatayo sa tabi ko, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay napalitan ng matinding takot. Wala kayong ebidensya. Gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Hiyaw ni Bella habang sinusubukang agawin ang recorder sa kamay ko. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng aking tamtu. Isang pader ng katotohanan na hindi niya kayang buwagin. Tapos na ang laro ninyo, Bella. Sabi ko ng may malamig na katiyakan. Hindi lang ang kumpanyang ito ang kukunin ko. Titiyakin kong pagbabayaran ninyo ang bawat segundong kinuha ninyo sa akin. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, may isang bagay na nadulas mula sa mga folder na hawak ni Bella. Isang lumang sobre na may tatak ng aking yumaong ama. Mabilis itong pinulot ni Marco. Ano ito, Bella? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Ito ang huling habilin ni Papa na matagal na nating hinahanap. Bakit nasa iyo ito? Namutla si Bella. Marco, huwag kang makinig sa kanya. Nililigaw lang niya ang isip mo. Nakasulat dito na ang lahat ng shares ng pamilya ay nakapangalan kay Ara. Basa ni Marco sa dokumento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ninakaw mo ang testamento ni Papa, Bella? Ibig sabihin, kahit ang kumpanyang pinaghirapan ko, sa kanya talaga mula pa noong una. Sa isang iglap, tila nawala ang katinoan ni Bella. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang mukha ay naging parang sa isang hayop na nasukol. Mabilis niyang binuksan ang kanyang bag at may kinuha siyang isang matalas na gunting mula sa kanyang manicure set. Kung hindi mapapa sa akin ang buhay na ito, walang sino mang makakakuha nito. Sigaw niya habang mabilis na sumusugod sa aking direksyon. Hindi ako nakagalaw sa gulat, ngunit bago pa man dumapo ang talim sa akin, narinig ko ang mabilis na pagkaladkad ng sapatos sa sahig at ang isang malakas na paglagapak ng katawan. Huminto ang mundo nang makita ko si Marco na nakaharang sa harap ko. Ang kanyang mukha ay namamaluktot sa sakit habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran na unti-unting namumula. Ganito na lang ba? Ang katotohanang matagal kong hinanap ay kailangan pa bang mabahira ng panibagong dugo? Sa dinami-dami ng kasinungalingan, hanggang saan aabot ang dulo ng trahedyang ito? Tapos na ang laro, Bella. Hindi na sapat ang galit para itago ang lahat ng bahid ng dumi sa iyong mga kamay. Malamig ang aking tinig habang pinapanood ko ang mga pulis na pinalilibutan si Bella sa loob ng madilim na pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas, ngayon ay nakakulong na sa malamig na bakal ng posas. Wala na ang kanyang poise, wala na ang kanyang mapanuring tingin. Ang tanging natira ay ang isang babaeng gulo-gulo ang buhok, namumugto ang mga mata sa takot, at patuloy na sumisigaw ng mga salitang wala nang naniniwala. Hindi ninyo ako pwedeng ipakulong. Pinsan ko si Ara. Pamilya kami. Hiyaw niya habang pilit na nagpupumigla sa pagkakahawak ng mga awtoridad. Ngunit sa likod ng mga pulis, nakatayo ang kanyang sariling ina at mga kapatid. Sa halip na tulong, tanging pandidiri at kahihiyan ang nakasulat sa kanilang mga mukha. Itinalikod nila ang kanilang mga katawan.
isang malupit na hudyat ng pagputol sa ugnayang matagal na niyang dinumihan. Ang utang na loob na lagi niyang ginagamit laban sa akin ay tuluyan ng nabura ng kanyang sariling kasamaan. Habang dinadala si Bella palabas, bumalik ako sa aming lumang mansyon, ang bahay na naging saksi sa aking pagluha at pagtitiis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako papasok bilang anino. Tumayo ako sa gitna ng malawak na sala at tinawag ang mga tauhang kinuha ko. Ilabas ninyo ang lahat ng gamit niya. Utos ko habang itinuturo ang mga gamit ni Bella na nakakalat sa bawat sulok. Ang mga damit, ang mga sapatos, pati ang mga pabangong nag-iwan ng masangsang na amoy ng pagtataksil sa bahay na ito. Itapon ninyo ang lahat sa basurahan. Ayaw kong may matira kahit isang hibla ng kanyang pagkatao rito. Isang pakiramdam ng kagaanan ang dumaan sa aking dibdib habang pinapanood ko ang bawat kahon na inilalabas. Ang bawat piraso ng kanyang karangyaan na galing sa aking pawis ay dahan-dahang nawawala sa aking paningin. Sa wakas, ang hanging malanghap ko sa loob ng bahay ay tila naging malinis muli, malaya sa laso ng kanyang presensya. Kinabukasan, isang lalaking naka-Amerikana ang bumisita sa akin sa aking opisina. Siya ang pamilyang abogado ni Marco. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa aking mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng paghanga. Miss Ara, may huling habilin si Mr. De La Vega bago mangyari ang insidente. Simula niya, 1 taon na ang nakalilipas. Lihim niyang inilipat ang lahat ng kanyang natitirang shares at ari-arian sa inyong pangalan. Sabi niya, ito lang ang tanging paraan para mabigyan kayo ng hustisya kung sakaling hindi na niya kayang ayusin ang lahat. Napatitig ako sa mga dokumento. Ang pirma ni Marco ay nandoon. Maliit, medyo nanginginig, tila ba isinulat sa gitna ng matinding pagsisisi. Ibig sabihin, bago pa man ako bumalik para maghiganti, handa na siyang ibigay ang lahat. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Ang hustisya ay dumating sa paraang hindi ko inaasahan, hindi sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa isang tahimik na pagsuko. Dinala ako ng aking mga paa sa ospital kung saan nagpapagaling si Marco. Nakahiga siya roon, maputla at may mga benda sa kanyang katawan, ngunit gising na ang kanyang diwa. Pagpasok ko, pilit siyang ngumiti. Isang ngiting humihingi ng tawad nang hindi nagsasalita. Hindi ako lumapit ng husto. Nanatili ako sa paanan ng kanyang kama. Kinuha ko ang isang sobre mula sa aking bag at dahan-dahan itong inilapag sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang puting papel sa loob ay ang katibayan ng aming tuluyang paghihiwalay. Ito na ang huling ugnayan natin, Marco. Mahinahon kong sabi, ang lahat ng ari-arian, ang kumpanya, ang bahay. Kukunin ko ang lahat dahil iyon ang nararapat. Pero ang kalayaan mo, ibinibigay ko na sa'yo. Huwag mo na akong hahanapin pa. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng luha na hindi niya hinayaang pumatak. Alam niya at alam ko na wala nang balikan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagtanggap muli. Ito ay ang pagbitaw sa bigat para makalakad ng tuwid patungo sa bagong umaga. Lumingon ako sa huling pagkakataon bago lumabas ng pinto. Nakita ko siyang dahan-dahang kinuha ang panulat para pirmahan ang huling dokumento ng aming nakaraan. Tapos na ang yugto ng sakit. Sa labas ng ospital, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag at ang bawat hakbang ko sa semento ay may dalang katiyakan na ang babaeng dati ay binalian ng pakpak. Ngayon ay may sarili ng langit na lilipari. Hindi lahat ng sugat ay gumagaling dahil sa paghihiganti. Minsan, ang tunay na lunas ay ang katahimikang dulot ng kawalan na ng pakialam. Habang nakatingin ako sa malawak na asul ng karagatan dito sa San Sebastian, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Wala na ang mabigat na kadena
na pumupuluot sa aking puso sa tuwing maaalala ko ang pangalang Marco. Ang dating apoy ng puot na nagbabaga sa aking dibdib ay dahan-dahang naging malamig na abo, tinangay na ng hanging dagat patungo sa kawalan. Bumalik ako sa aking munting paraiso, sa panaderya ni Lola Remedios at sa aking studio. Dito, ako ay buo. Hindi ako ang asawa ni Marco o ang balerinang pilay. Ako si Ara, isang babaeng marunong magmasa ng sarili niyang kapalaran at marunong sumayaw sa sarili niyang kanta. Sa bawat pag-ikot ko sa gitna ng studio, habang pinapanood ang aking mga estudyante, nadarama ko ang bawat hibla ng aking lakas. Ang aking binti ay hindi na simbolo ng aking pagkatalo, kundi isang tropeyo ng aking muling pagbangon. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa studio, nakatanggap ako ng isang sulat. Walang return address, tanging ang pamilyar na sulat kamay ni Marco ang nakita ko sa sobre. Hindi ko ito binuksan ng may kaba. Binasa ko ito ng may payapang isipan. Sa loob ng sulat, hindi siya nagmamakaawa na bumalik ako. Hindi siya humihingi ng panibagong pagkakataon. Isinalaysay niya ang kanyang bagong buhay, ang simpleng pagtira sa isang maliit na bayan, ang pagtulong sa mga batang biktima ng aksidente, at ang pagtatrabaho bilang isang encoder sa isang maliit na opisina. Sinabi niya na araw-araw siyang naglalakad nang may pilay, isang paalala ng bawat sakit na idinulot niya sa akin. Ang kanyang pagsisisi ay hindi na dumaan sa mabulaklak na salita, kundi sa isang tahimik at mahabang landas ng pagbabayad puri. Ngayon ko lang naintindihan, Ara. Sulat niya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-aari. Ito ay ang kakayahang palayain ang taong mahal mo para mahanap niya ang kanyang sariling ningning, kahit na ang kapalit nito ay ang manatili ako sa dilim ng aking mga pagkakamali. Napangiti ako ng bahagya, hindi dahil masaya ako sa kanyang hirap, kundi dahil sa wakas ay natuto na rin siyang maging tao. Naawa ako sa kanya, hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil nakita ko ang isang kaluluwang pilit na bumabangon mula sa putikan ng sarili niyang kasamaan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, ito ay para sa akin, upang tuluyan ko nang maitalikod ang huling pahina ng aming madilim na kasaysayan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa dalampasigan kasama si Lola Remedios, napansin namin ang pagbabago sa paligid. Ang mga bata sa studio ko ay masiglang nag-e-ensayo para sa kanilang unang recital. Ang musika mula sa aming munting paaralan ay humahalo sa banayad na paghampas ng mga alon sa pampang. Sa gitna ng dilim, ang aming studio ay parang isang parola na nagbibigay ng liwanag sa buong nayon. Miss Sarah, tawag ng isa sa aking mga estudyante, si Lita, isang batang may kapansanan din sa paa. Tingnan ninyo po, kaya ko na pong tumayo ng matagal. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Hindi ang palakpakan ng libu-libong tao sa Maynila, kundi ang makita ang pag-asa sa mga mata ng batang ito. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, alam kong nahanap ko na ang aking tunay na layunin. Ngunit kinabukasan, isang kakaibang balita ang nakarating sa akin. Ang tamtu ko mula sa Maynila ay tumawag. Miss Ara, may mahalagang impormasyon ako. Bungad niya. Si Marco, bigla siyang nawala sa tinitirhan niya sa probinsya. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Pero bago siya umalis, may iniwan siyang bulto na ipinadala sa inyong address. Pagdating ng hapon, isang maliit na kahoy na kahon ang inihatid sa aking pintuan. Pagbukas ko nito, tumambad sa akin ang isang lumang susi na may kalawang at isang maikling nota na nakasulat sa isang piraso ng papel na may bahid ng buhangin. Dito nagsimula ang lahat at dito ko rin tatapusin ang lahat ng utang ko sa iyo. Napakunot ang aking noo. Saan ang susing ito? At bakit tila pamilyar ang hugis ng susing ito sa aking mga alaala
noong bata pa ako. Ang susing hawak ko ay tila naglalabas ng sariling init, nanggigising sa mga alaalang matagal ko nang ibinaon sa limot. Alam ko kung saan ang susing ito. Ito ang susi sa maliit na rest house ng aking ama sa liblib na bahagi ng baybay ng San Sebastian, isang dampa na akala ko ay tuluyan na ring ginuho ng panahon at ng mga bagyong nagdaan. Dinala ako ng aking mga paa sa direksyong yon. Habang naglalakad ako sa malambot na buhangin, ang hangin ay tila bumubulong ng mga kwento ng aking kabataan. Nang marating ko ang dulo ng kurbada ng dagat, napatigil ako. Ang lumang dampa ay naroon pa rin, ngunit hindi ito ang wasak na gusaling inaasahan ko. Maayos ang mga dingding na gawa sa kawayan, bago ang mga pawid sa bubong, at ang paligid ay malinis at puno ng mga halamang dagat na maayos na nakatanim. Sa labas ng dampa, may isang lalaking nakaupo sa isang mababang bangko, abala sa pag-aayos ng isang punit na lambat. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko. Ang kanyang buhok ay tila mas lalong pumuti, at ang kanyang balat ay naging kulay tanso dahil sa tindi ng sikat ng araw. Nang marinig niya ang aking mga hakbang sa buhangin, dahan-dahan siyang lumingon. "Dumating ka pala," mahina niyang sabi. "Ito si Marco. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang plansadong polo, at wala na ang mapagmataas na tingin." Ang lalaking nasa harap ko ay tila bahagi na ng karagatan. Payak, tahimik, at may dalang lungkot na kasing lalim ng tubig. Tumayo siya ng may hirap. Ang kanyang binti ay kapansin-pansing nangangatog sa bawat galaw. "Bakit ka narito, Marco? Bakit kailangang ayusin mo pa ang lugar na ito?" Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may pait na hindi maikakaila. "Ito ang paboritong lugar ng papa mo, Ara," sagot niya habang nakatingin sa malayo. Sabi niya sa akin noong bago pa lang tayong magkakilala, na dito ka raw pinakamalaya, na dito ka raw sumasayaw sa ilalim ng buwan noong bata ka pa. "Ninakawan kita ng kalayaan, Ara. Ninakawan kita ng kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya ginugol ko ang huling 2 taon para ayusin ito, para ibalik sa iyo ang pirasong ito ng iyong kabataan." Naglakad ako palapit sa dampa at ipinasok ang susi sa pintuan. Ang bawat pag-ikot ng metal sa loob ng kandado ay tila nagbubukas ng isang pintuan sa aking puso na matagal ko nang isinara. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng sariwang kawayan at tuyong dahon ay bumungad sa akin. Malinis ang loob, payak. At sa gitna ng silid ay may isang pares ng sapatos na baled, bagong-bago, maputi, at tila naghihintay na muling isuot. "Hindi ko hinihingi na bumalik ka sa akin." Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay tila napuputol sa bawat salita. "Ang makita kang naglalakad ng tuwid, ang makita kang muling sumasayaw sa studio mo. Iyon na ang pinakamalaking regalong natanggap ko sa buhay na ito. Ang pananatili ko rito ay hindi para guluhin ka, kundi para maging bantay sa lakay ng mga alaalang sinira ko." Tinitigan ko siya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na hiya, isang uri ng kahihiyan na hindi na kailangan ng parusa mula sa iba dahil siya mismo ang nagpaparusa sa kanyang sarili araw-araw. Wala na ang galit ko. Ang natira na lamang ay ang isang matinding pagkilala sa katotohanan na kaming dalawa ay mga biktima ng aming sariling mga pagkakamali. Ngunit ako ay nakabangon na, habang siya ay nagsisimula pa lamang sa kanyang landas ng pagsisisi. "Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati, Marco," sabi ko nang may pinalidad. "Ang basag na florera, kahit anong pandikit ang gamitin mo, ay may mga lamat pa rin na hindi na mabubura." Tumango siya. Ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Alam ko, at tanggap ko iyon. Tumingin ako sa malawak na dagat, sa abot tanaw kung saan ang langit at tubig ay nagtatagpo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin, isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng pagtanggap. "Gusto mo ba ng kape?" Tanong ko sa kanya pagkalipas ng ilang sandali.
Isang simpleng paanyaya, hindi bilang asawa, kundi bilang isang tao sa kapwa-taong naghahanap ng kapayapaan. May maliit na tiyak na kape sa tiyangge ni Lola Remedios. Doon tayo mag-usap para sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat bago napalitan ng isang mahinang ngiti ng pag-asa. Sa bawat hakbang namin palayo sa dampa, ang bawat bakas ng aming mga paa sa buhangin ay tila inuukit ang dulo ng isang masakit na kabanata at ang simula ng isang tahimik na bukas kote. Isang maliwanag at tahimik na umaga ang bumati sa bayan ng San Sebastian. Ang sikat ng araw ay tila gintong gumagapang sa ibabaw ng asul na karagatan at ang samyo ng bagong lutong tinapay mula sa aking panaderya ay humahalo sa sariwang hangin ng dagat. Ito ang amoy ng aking bagong buhay, isang buhay na hindi na nakatali sa anino ng kahapon. Nakaupo ako sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana ng Panderemedios. Sa harap ko ay isang tasang kape. Ang mainit na singaw nito ay dahan-dahang umaakyat sa hangin. Sa kabilang dako ng mesa, nakaupo si Marco. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging abala sa pagpirma ng mga kontrata ng kapangyarihan, ngayon ay payapang nakahawak sa kanyang sariling tasa. Walang ingay ng pagtatalo, walang tunog ng mga sumbat, tanging ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang malayo at masayang tawanan ng aking mga estudyante sa studio ang bumabalot sa aming katahimikan. Nabalitaan mo ba ang tungkol kay Bella? Mahinang tanong ni Marco habang nakatingin sa labas. Tumango ako ng dahan-dahan. Alam ko ang lahat. Si Bella ay nasa loob na ng bilangguan, na iwang mag-isa sa dilim ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang kanyang mga dating kaibigan ay tinalikuran na siya. At ang kanyang pamilya ay itinuring siyang isang multo na ayaw na nilang makita. Ang karma ay hindi laging dumarating na parang bagyo. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang napakahaba at nakabibinging katahimikan kung saan wala nang nakikinig sa iyong mga hiyaw. Mabuti naman, maikli kong sagot. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan sa kanyang pagdurusa, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang katarungang hindi ko hiningi sa kamay ng tao, kundi ibinigay ng tadhana. Tiningnan ko ang aking sariling mga kamay. Malinis ang mga ito, matatag, at muling nagtataglay ng grasya ng isang mananayaw. Sa bawat pag-ikot ko sa aking studio, nadarama ko ang pagmamahal ng mga batang itinuring ko ng sariling mga anak. Ang aking tagumpay ay hindi na susukat sa dami ng pera sa aking bank account, na mas marami pa ngayon kaysa noong kasama ko si Marco, kundi sa bawat batang nakakatayo ng tuwid dahil sa aking inspirasyon. Ara, tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na hindi ko narinig sa kanya noon. Salamat sa kape at salamat sa pagpapahintulot sa akin na makita ka muli kahit sa ganitong paraan lang. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiti na hindi na naghahanap ng pagmamahal, kundi nagpapahayag ng kapayapaan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling landas na dapat lakarin, Marco. Ang landas ko ay puno na ng liwanag. Sana ay mahanap mo rin ang sayo. Tumayo na ako. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig ay may dalang ritmo ng katiyakan. Hindi na ako lilingon pa. Ang pagpapatawad ay hindi ang pagpapatuloy ng nakaraan, kundi ang pagbibigay ng permit sa sarili na magkaroon ng magandang kinabukasan. Naglakad ako palabas ng panaderya at tumayo sa dalampasigan. Itinapak ko ang aking paa sa malambot na buhangin at dahan-dahang itingkayad ang aking mga daliri. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko habang pinapanood ang abot tanaw. Ako si Ara, ang babaeng binalian ng pakpak ngunit natutong gumawa ng sariling langit. Ang babaeng itinuring na pilay ngunit ngayon ay sumasayaw sa ibabaw ng bawat pagsubok. Tapos na ang kwento ng aking pighati. Ang bawat alon na humahampas sa aking mga paa ay tila isang munting palakpak ng universo. Isang pagkilala sa isang reynang muling bumangon
mula sa sariling abo. Dito, sa gitna ng katahimikan at sikat ng araw, natagpuan ko ang pinakamahalagang katotohanan. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mabuhay ng maligaya, malaya at buo sa kabila ng lahat. Ang tasa ng kape ay lumamig na, ngunit ang init sa aking puso ay hinding-hindi na muling mawawala.